Option natin eh. Bili nila. Hindi kayo papayag doon sa nagkakasya namin. Mukupot. Tayo. Sabi nila. Kaya pag binaklas yan, kayo magbabayad. Kami daw magbabayad. Ang babaklasin. Ngayon po sabi ko, ito yung babaklas. Bakit pa kami magbabayad? Kayo nga ang gumamit ng aming lupa. Dapat nang babalik ka na rin. Oo. Tapos, ang po ni Kap, sa sinabing yan, pinakita nyo muna yung natin na nauna yung sa atin. So, lahat kung sinasabi nila ng kung anong dokumento, wala ko yun. Lahat po silang mailito. Wala talaga. Wala silang mailito na kaya malaman. Iwalay ko po sa kotse, malalaman po namin sa Augusto na paghaharap namin doon nga po sa condition na ibinigay namin na kung bibili niya. Magkano ba presyo mo na rin? Wala pa po. Ang sabi ko nga po, magre-research muna po ng solar value, market value. Ang sabi po nito po na, pumili kayo ibenta. Opo, kasi hindi na kami nititira doon. Hindi na po ngayon din na titira doon dahil sinabi na po lahat yung Gusto nila lang maproteksyonan yung sa inyo. Opo. Ngayon kung magbibentahan, siyempre sila unang pwedeng bumili. Ano bang balak nyo? Siyempre mababa ay zonal value, may tinatawag na zonal value, merong assess value, merong fair market value. Kung gusto niya namang wala ng gulong, medyo bababaan niya sila. Willing ba silang bumili? Ano ba sabi niya? Sabi nga sa amin huwag namin masyadong taasan. Pag-uusapan dito bilang magkapamilya. Parang tawag mo sa termino natin ay suklian na lang. Para maproteksyon na yun. Kasi ang mangyayari mo dyan, kung lalaban ka sa korte, malaki na yun. Gastos talaga. Tsaka oras po. Oras, kakalitan yan habang buhay. Ayan. Ngayon, paano na lang kung ang objective nyo naman, hindi naman gagabitin yung buo. Alam mo may test doon. So, ang advice ko sa inyo, pasuklian nyo lang sila na siyempre mababa sa market value. Siguro, dito sa assess value, sa gitna lang saka yung zonal value. Ngayon, magkano pa per square meter sa inyo, sa looban sa kanila, tagalooban. Bali, meron po suggestion si nasa 3,000, 4,000 po yung buwan. So yung pong mortgage, po, nasa 20. Yung commercial, mortgage. Kaya may idea sila na gano'n. So, bali po, hindi ko rin po ma-sure kung talagang mag-a-agree rin po sila sa amin. Ang gawin nyo ho, magkano mo offer nyo, sila mong tanong nyo. Kung pag-umarap kayo, marami na kayo. Kung umarap sa akin, marami na. Kung iba yung dalawa lang kayo mga temper nyo, marami kayo. Kailangan nyo nila na interesado mo rin na. Magkano mo offer nyo? Kung sila ng 5. Okay na, kasi 3. O sila 3. Yun na rin, mga square meter. At least ang unang objective lang naman natin yung sa inyo ngayon medyo may bonus pa na yung sa bandang harap at saka bandang likod. Kaya na nila yun. Medyo mababa kayo at least bonus na yan Yung talagang gusto nilang perfect din yung hindi magalaw. Yung mga bebenta nila, gusto ibenta na nga sa kanila. Hindi naman isang option mo hindi pa natin alam kung ano sila, kung buyer in good faith or buyer in bad faith. If buyer in good faith, ibig sabihin, hindi nila alam na hindi talaga sa kanila yun. Alam nila na sa kanila yun, nagtayo sila ng lupa. So, ang option diyan is bilhin nila or bilhin nyo o patanggal nila. Ngayon yung in bad faith naman po, bilhin nyo, bilhin nila, kung ayaw nila, kung kasi lang ang renta. Pero para mag-ano na lang, maging matahimik na lang, bibili mo sa kanila. Ito, babaan nyo na lang. Ilang square meter may lahat ng 570 po yung dahon na nasa pero hindi, yung sa po, yung sa din of shade, ilang square? Yun din po. 500 lang. 517. Yung sa inyo, yung sa inyo, ano pong kinain? 43 lang, di ba yung... Yung sa inyo po, may bahay ngayon. Yun lang. 43
square 43 meter lang lang ako, di ba? Ibig sabihin, ang bebenta nyo, 450 square meters. Hindi, lahat na yun. 500. Pati yung sa inyo, Lahat po nung ano. Kasi gitna po eh, tapos diretso. Kumbaga hindi na po talaga titira doon. eh, saan yung pinagawa mo? Kaya nga po eh. Babayaran na. Pagawa na sila. Hirap. Pagawa. Huwag mo na eh. Kaya nga po babayaran po nila yun na... Really, na-presenta nyo ba na mabayaran nila yun? Yung pinagawa nyo yun? Pero parang sa akin, attorney, parang hindi. Parang talagang pinatatagal lang nila, pinalalawak lang nila yung pinahaba lang nila yung session eh. Pero yung sa about bili, parang hindi po ako ano eh. Kasi alam nyo, nung una po na, yun ako na yun, dun po na sa kapatid nilang Canada. Wala pa yung bahay. Hindi pa ginagawa. Hindi nga daw, kasi marami ng lupa, Hindi nagdulo lupa, ko. ikakanto sa Sa Batangas. Ayun, mapakaramdaman nyo kung hindi, yun lang option nila. Bibili nila o patatanggal nila. Hindi, nasabi ko rin po nung pick-up eh. Sabi ko, babayaran din nyo yung bahay. Kasi hindi naman kami titira na dyan. Sabi ko naman po. Yung bahay nyo kasi sa inyo yun. So, hindi pwedeng, hindi mo kayo nag-squat eh, sa inyo yun. So, pwedeng hindi nila bayaran. Yung kanila na nag-squat sila doon, na pwede yung, lupa lang ang pinag-uusapan eh. Yun ang mabili niya yung lupa, alisin nila yung bahay. Kung interesado kayo sa bahay, sa lupa lang. Kasi illegally squatted ng squat sila eh. So, ang option nyo lang ito, bilhin nyo, ay alisin nyo, papalisin nyo sa kanila, o ipagbili nyo. Pag bibili nyo sa kanila, ay masusunod. Pero kung bili sa inyo, pag bibili nila yon. So, siyempre, kung gusto nyo kasama na yung sa inyo doon, magkano man nagastos mo sa lupa? Ay, sa bahay. Naku, 600 po yun. Kaya nga po, meron po akong suggestion. Sino bibili lang sa kanila? Kaya nga, Kung kaya ba nilang bilhin? naku, hindi ko rin po Kaya nga po kung mag-o-offer po ako ng double property po na may bahay, yung bahay niya, nasa 4.5 o 5 kaya na. Eh, ilan ang bang pamilya ko sa inyo? madami. Madami nga. sila. Marami po sila eh. Hati-hati sila. Kaya ba nila magkakaya? Willing ba? Willing pa sila. Kaya ba Kaya nila? nga po sinasabi nila, huwag daw taasan. Ano naman kamong ibigay? Alam mo, ibigay na lang, Ayun nga. ay habang Kung sabi ko, the price is right, kung pwede. Mga natatawa ba? Natatawa na kami. kaya parang attorney ang nangyayari niya kagaya nung kada punta ng meeting dyan kay Kapitan. Parang kasing wala lang nangyayari. Sila yung nagpa-meeting, imagine. Sila yung nagpa-meeting, sila yung patawag. Imagine, sasabihin pa lolokohin pa yung kapitan niya na iwanan daw sa kotse. Then naiwanan sa bag, naiwanan sa bahay. At saka ang agenda na gusto nang lang niya sa amin, pagharapin pa yung manunukat. Sumunod sila sa kanila, sumunod sa amin, hindi namin gusto kung sila ngayon parang Yung sa sukat ka mo, dadating tayo dyan. Hindi, sabi ko later na lang. Magbebentahan na tayo kung papayag na kami. Kung magbibili nyo. Ngayon, ang unang ano nyo doon, ang objective nyo, yung possession at saka yung ownership ng lupa. Kami may-ari niyan base sa dokumento. Ngayon, kayo ang bahala. Nagtaka sila dahil may mga dokumento kong pinag-send kay Kapitan na sinabihan pa po ako na Galing mo sa pinagawa ko recto. sa recto. Kami ng kapitan. Hindi ko, yung Kailangan namin. Pulis pa naman yun. Sabihin, pero patunayan mo. Ayun. Ano nila patunayan? Makakasama mo kayo. Kaya nga sabi ko, pwede mo sabihan ganun. Hindi, sinabi ko sa kanya, alam mo ba, kung aking gagawa ng fake o magpapagawa ng sa recto, makukulong ako. Hindi ko na po yung sarcastic na ibinigay sa amin na sinabit ko siya ng sarcastic. At ang sabi ko, kung aking gagawa ng fake, makukulong ako. Eh, yun naman pong Pag hindi naman kami ng patunayang fake to, makukulong ka. eh, sinabi niya, Ay, pulis siya. Pulis pa nga yun. Pulis pa nga sa akin. Magbibinta ka na walang kaya nga sinabi ni Arnold, katunayan ba niyo nga, papatunayan niyo ba, na-stop doon. Kasi nangyari, hiramin ngayon yung Tapos nangingi siya ng papel, sabi ko, Hindi, yung papel lang mo. Wala kami pa yun. Eto nga po, na-expresent ko, nagtaka sila ba, nagkaroon ako ng kanilang pamanahan. Sabi ko, ni-research ko to, pinag-aralan namin magkakapatid kung ano nakalagay dito, nakalagay na lang dito, bakit hindi pumirma tatay ko, hindi ko pinapirma, pati yung nag-delete dito, walang pirma. Sabi ko, ano to, invalid to, walang saysay kung ginawa niya kami nauna, sabi niya. Sabi ko nung asawa ng pulis, ikaw na yung sumakong now. Dapat mo ba attorney yung gano'n, na may mga gano'ng salita? Kaya nga
ang sagot sa kanya, ba't hindi mo alam? Nasa korte ka pa naman. Kasi nasa legal, Saan siya? Dito din sa legal or city hall. Namatay. Kaya parang nag-aasar lang po yung Nangyayari. Nabubuli Oo, na. nagbubuli na lang. Nagbubuli na lang So, sila. kaya ngayon, yun nga po yung in-advise niya sa akin na final, sige, sa huli pag-ano namin, bayaran niyo kami dyan sa mga, namin, property namin. O yun pala, bilhin naman pala sabi ni Patan, o yun, bilhin mo na yan, kasi lahat talaga matatangaan kayo kapag nagbayan. So, may bahay nila doon na. Malaki na po yung nasa likod. Nasa likod po ni Kuya, malaki na. Kasi ano po yun bagong renovation. Ibig sabihin ba, attorney, sila po yung, excuse me, siya yung nagpagawa na yon, hindi nila alam. Ibig sabihin, kami po ba ang mag-ano nun? Kunyari, pag sinabi namin, umalis sila, ganon? Hindi, papag-iba nyo sila, papag-iba nyo doon, yung cost ng pag-iba, babayaran nila. Wala. Ano muna ito una, in good faith ba sila? Alam, nung patayo ba nila sila, alam nilang hindi sa kanila yon? Eh, siguro po. Alam na alam po namin yun. Alam po yun, dinideny lang po. Alam mo, para ma-establish na alam po nila nila, yun. pag sinabi lang din namin alam, dapat nag-research sila o nagtanong sa inyo, nagtanong ba sa inyo? Hindi po eh. So, pabayaan nila yun, papasok sila ng bad faith. Pag in-builder in bad faith sila, ayun, ganyan kasi dalawang men, in good faith at in bad faith. Dalawa lang yung remedyo doon. Pag good faith nga, yung ulit ko, either pagbili nyo sa kanila, o alisin nyo sila, pag-ibahin nyo, o ibahin nila, alisin nila. Sabihin, may right po kami, Kap, na attorney na pwede silang umalis doon sa kinikita nila, gano'n? Kasi sa inyo nga yun eh. Oh. Yung nga remedyo nila eh. Pero, kung invited sila, yun, masakit. Alisin nila yun, ng gastos nila, or wala silang makukuha. Or magre-renta sila sa inyo, habang Hindi na aayos. hindi talagang gusto nyo parenta sila, hindi nila kayang bilhin, eh magre-renta sila kasi hindi nga sa inyo. Hindi nga sa kanila pala sa inyo, magre-renta sila. Bali, ano po, may suggestion nga po yung nagtayo na yun, na ang sabi niya, baka raw po pwede doon namin kuhanin yung bote sa kabilang Zone C, sa Zone C, oo. na para maging maayos na lang usapan. Kaya ang sabi ko, ay hindi pwede. Basta yung lupa namin, by mga Ano yung Zone C? Yun po yung ABC, pero hindi namin lupa na po yun. Kanino ba yung sina yun? Kung wala pong kasulatan, wala po silang bigay na pamana doon sa nakatayo doon. Step brother din po yung Asan yung stepbrother na yun? Papayag ba yung patay na po stepbrother siya. na? Kaya Wala na wala po O yung mga anak, papayag ba sila na ibigay sa kanilang lupa? Wala. Siyempre hindi. Dahil nakatira na eka kami rito. Tsaka habang buhay po, at saka yun po yung tumulong doon sa binatang namatay na walang ano. Kaya magugulo po sila eh. Pagka ano, pati sila Emily eh, magugulo rin sila dahil wala dapat silang lang. hawak eh. Kaya ayun nandun po sa mga Kaya nga, anong decision nyo ngayon? Papabayaran nyo sa kanila yung lupa? Pati yung sa inyo? Ibebenta nyo ba? Lahat na yun. Para wala na kami doon, kung in case of ano. Kung hindi sila pumayag, Ayun, yun nga po eh. Yun po yung ano. kung hindi nila kaya, yan. Ano na ang Hindi, ang nyo? ano natin eh, hindi nga, ba't kayo nag-umpisa na binibigtahan nyo kami na yung mga property namin eh, sasabihin nga, di sa akin, wala kami dokumento. Sabihin na natin Sila tong wala. sila nanggugulat lang, hindi naman kayo nagulat. Ngayon, ang yung tanong na kailangan sagutin. Willing kayo na ibenta? Ang pangalawang tanong, gusto ba nila na bilhin? At kaya ba nilang bilhin? Ngayon, kung kaya at willing sila, wala tayong problema. Sa presyo gusto nyo, reasonable price. Kung sabihin nga na Kung sinabi nila hindi kaya, or ayaw namin yung presyo nyo. Opo. Yan, anong, Re-rentahan yun na lang po yan sa amin. Ganun po ba? siyempre, papayag ba sila ng re-renta? Siyempre, bago sila mag-renta, korte yung magsasabi mo. Ganun po. Magkakaso kayo. Opo, yun na nga po yung parang nasa punto na yun na alam nila na kung hindi sila papayag, magkukortehan na kasi na-discuss ko na po yun eh. Magkukortehan na tayo. Kasi ayaw nila ipakatyon. Kasi gusto po namin talaga maayos yun, maibenta. Kung hindi sila bibili, maibenta sa iba. Kung hindi sila bibili, may benta sa iba. Kasi anong bibili niya kung nakita nilang may sigalot pa kayo. Kaya nga po, yun nga po Dapat, yung
matagal na. ano muna natin yan, mapaalis sila. Nasa likod na yun. Lahat yung ma-clear yung ano nyo, yung, Oo, tapos wala rin kayong titulo pang, hindi pa clear title yan eh. Oo, Wala pa na sa pangalan nyo, hindi pa na sa pangalan yung clear title. Opo, nasa mother title pa, kaya nga sabi ko, eto na, meron nga, tinanong po ako nung asawa ko po yun, meron nga bang hawak na title? Sabi ko, meron. Wala pa naman eh. Wala pa naman ika. Ito ka ko yung duplicate. Ito ka ko yung certified true copy ng title nyo. So, paano hindi? Hawak nga ninyo. Hindi daw ako nagtanong dun sa namin nila. Hindi kang paano magtanong, meron ka tayo Kaya nga sabi ko, Alam niyo nang nagkakagulong ganyan, di dapat nila sa ngayon. Tsaka yung punto na hindi po nila sinabi sa amin yung time na sila nagtimahan na gano'n. Nag-ayusan na sila na yung lupa nila. Kinalatan yung kapo ng ano. Kaya talagang yung motive ng father nila, yung lolo nila, eh parang sa kanila lang po mapupunta yung kami papalisin. Yun po ang ano. Kaya lang, yung stepsister nila, ang sabi sa father ko, magkaputol tayo utol ng puso. Hindi ka po pwedeng umalis dyan. Kasi pinabayaan naman po kami ng pinayos ng ano. Yung titulo, dapat po noon, yung pang malalaki sila, buhay pa sila. Nakatransfer. Dahil mahigpit po ang hawak ng isang ano po. Nasaan ba yung Doon po original sa title? panganay na anak mo. Nasaan din yung marap pa sa inyo? Oh, Hindi siya maharap eh, Hindi na malaki. kasi hindi na O po yung siya- anak, nasa kanya ba yung titulo? Nasa nanay po niya, sa mother Yung niya. nanay mo ba yung umamin, pinaharap niya na nasa kanya yung titulo? Umamin po yun kay Kap, nung tayo na nagkaroon ng problema. Nagkakaroon. Kasi nasabi din nung anak, nandun na ikan, kinausap na ikan yung nanay Hindi ingatan lang eh. Dapat i-request nyo muna na ipakita. Kasi pag nagkasuhan yan, i-request natin sa court na kunin yung titulo kung doon sa kanino nandun. Pinakita naman po nung... Dokumentuhan nyo sa ano sa barangay Blatter na inaamin kung sino man yung nanay niya o yung anak na nasa kanila yung possession o Sinabi ko rin po yun eh. Sinabi ko rin po yun, tsaka aminado sila na. Sabi ko, Kap, inamin sa'yo ni ano. may dokumento ba? Nakalagay ka sa Blatter, may Eh, wala po silang blatter na ganun. Basta na po... Wala eh, bed balance sila na Ito ano. paglagay kayo ng Blatter kasi Wala silang ganun eh. magkakaso kami pag hindi kami nag-ano. Ang gawin nyo, total ala na Ito sa huli sila. na to. Ang gawin nyo, ito, ang offer, magkano offer nyo? Bebenta namin lahat. Magkano offer nyo? So kung pwede sa amin, kung acceptable sa inyo yung offer nila, pwede na, yung get out. Kaya mo mahala dyan, kung kala mo papatitulan yan. Okay, ito nga kaya ng panibagong ano, panibagong deduction na binibenta nyo sa kanila. Kasi wala silang karapatan eh. So, meron kayo deduction, wala naman kayo At deduction. saka lumakas po attorney ang loob nila na sinabi. Oh, eh hindi pa pala ano eh, yung partition agreement wala pa pala eh, bakit na-ibenta na ni ano? Alin? Yung nga kung Sa inyo? Opo. Iba naman kayo naman din yung ano, yung written bounds. Ay, hindi, ang sabi ko po, doon sa kay Kapat, ay, meron kami deduction, naka-describe, naka-define dito, naka-define dito, naka-indicate dito lahat ang mga naka-ano, kaya hindi po pwede. Kasi ang sabi po ng anak, eh hindi pa nga divided dyan eh, paano magkakaroon yun? Sabi ko, sabi ko, naka-declare at yung attorney hindi gagawa ng ano, yun, in-emphasize ko po doon sa kanila yun, kaya wala po silang ano, kaya nang bully na lang eh. Kasi wala na po masyadong sabi na... Tama ba yung attorney, yung mga salitang ganun eh, ganun. Mali nga, yun. Eh kaya lang, Nasa harap ka ng barangay, nasa harap ka ng kapitan. Parang hindi, ano yun, Hindi nila, akala nila, parang hindi tama. Parang ahente lang masasabi ako na, na- tingin nila sa akin, ahente lang ako. At baka akala nila. Nag-take ako ng broker, ano po. Eh, kaso hindi lang ako nag-exam dahil marami ng proseso na babayaran. Kahit ano sabi ko. Hindi bali, at least inalam ko na kung paano yung mga proseso tungkol dadating ang panahon. Eto na. Eh, eto na nga po. Para pinag-aralan talaga sa real estate kung property namin na yan. So sila, binubuli nila ako. okay lang kasi Hindi, okay lang ako. legal Sabi ko, process kasi yun eh. Kailangan dumaan sa barangay. Parang ano natin, respeto. Hindi, at least na-assess ni, ni Kapitan, yung mga pag-uugali nila. Alam nila na gano'n ang mga trabaho nila sa ano. Na-assess niya na. Research, Ito pala ganyan, yung ang wala sila. ito, kasi ginagawa nila ito. Ako, kung ano yung sinabi ko sa kanila, hindi ko inaano ng ano.
ito sinusuklian ng mga masamang salita. Ang barangay lang naman po is, katungkulan nila is magkasumbin kayo. Hindi nga po eh. Ngayon, pag nag-fail sila, ilang beses na pag harap niya, last na ba yun sa August 2? Oo, yun. Pag hindi pa, magagawa na siya ng certificate to file action. Yung kapitan po. Oo, ngayon yun, pwede nyo lang gamitin pag magpapile na tayo ng kaso. Civil case lang naman, pero para mabawi nyo yung Opo. possession at saka yung ownership ng lupa nyo. Pag po ganyan, attorney, na nandyan na nagkaroon na ng civil case, mga gano'n po, ilang taon po maabuti niya. Depende sa depende sa bilis ng representa. Kung maganda naman yung Kasi kumbaga nga po, parang hinug na eh. Parang paulit-ulit na lang. Kasi nung last time na nabuhay po yung mga magulang namin, gano'n na rin ang ginawa nila eh. Hindi sila nag-a-attend. So ngayon po, kung mga matagal ako, tsaka bata po ako doon eh, dalaga pa ako. Kaya paano kaya? Wala pa akong knowledge sa mga ganun. Sige lang ang father ko, okay. Hindi po namin na yan na pati yung damage permission na ginawa sa father. Hindi po namin dahil nagkaroon po kasi sila ng sa barangay na yung pamangkin niya at ang father ko nahalal po na kung siya na parang nanalo sila pareho. So yung amicable, yung settle na ng pagbati po, yung reconciliation na nangyari doon sa kanila. Nawala na po yung case na yun. Kasi sabi ng kapitan, barangay, paano kayo mag-ano sa maglilingkod sa kung yung takuran yun, hindi pa nyo maglilis. So, parang gano'n na lang. So, ngayon, ayun ang po namin mangyari nga yung gano'n. Dahil hinug na sa panahon at naging parang, para ba sila yung pinaano na lang kami, ginagawa na lang apak-apakang kami na sila nasusunod. Kasi lagi po kami dumilitan pag dinalaw kami sa bahay. Yung sa bahay namin, isipin mo, magpapagawa ka, ganyan pala may ganyan pala pwede ba yung magpagawa ko naman hindi mababago? Pinapasin nila lagi. Ganyan pala guys. Pag sila nagpagawa, wala po kami. Right and left and then because ang sabi po nila sa amin, alam na pala ninyo yan na meron na yan naman sa amin. Bakit kung nagpapagawa kami, tinibag namin, hindi na kami in-inform. Sabi namin, hindi namin ugali yun. Basta alam niyo kung alin ang sa iyo, dyan, hindi kami mapakailan na kung ano gusto nyo. Kaya sabi ko, sige lang, datanting ang panahon. Dito tayo nagtutos. Pag susagutin nyo, ang may obligasyon na mag-research na hindi sa inyo yan kayo. Hindi ko man kami kumibo, hindi sabihin pinapayagan namin. Tuloy namin, pero may mamo, pinapalis na namin kayo. Kaya nga po, na-tolerate. dahil nakapagtanong na po kami sa attorney, ganito, na ganito. Sinabi ko, Kaya may right up po kami. ito sabi ng attorney namin, na ganito, ayan, Kaya sila, nagulat sila na yung mga dokumento ko kompleto nakafile po sa condo. Sabi ko, kung mag-case tayo, eto na, ready na ako. Wala na akong worry, sabi ko yan. Talagang, sabi ko, sininda ko rin din po sila. Tama po Sila, kaya ang sabi nila, magdiwalay kami. Sana nga, babaan. Kinect ko sa'yo yung yung may pinaforward sa'yo. Oo. Ayun, nag-discuss nyo. Ano yan? Ito yung build in good faith. Ito ang gagawin nyo. Ito option. Ito ang in bad faith. Ito mangyayari sa inyo. Alam ko, in bad faith kayo. Ito, mabili kayo dyan. Ibili nyo. Palatanggal ko, na kayo magbabayad o hindi nyo kaya, magbabayad kayo sabi ng renta. Alin dyan ka mo? Pakita nyo lang. Number 1 na sasagutin, pinagawa ko ngayon, tapos sige, patabang na ito. Lupa namin talaga buhay. Lupa namin yan. Lupa namin. Pero kayo, bilhin nyo ho. Pwede. Sa 3,000, magkano ba yun? Sa 3,000 kanyo, magkano ba yung bilhin na yan? Hindi po ba pwedeng ilan sa 250 square meter? Hindi, kasi likuran yun eh. Hindi, 200, di ba, 199 sa kanila? Pero parang more than 5, no? Yung lote na yun hanggang likod, 193. Yung kaila kaila Timone. 193 lang. Yan natin sa... Times 3,000. Sabi nga, 4,000 ang zonal value. Pero meron daw siyang nabilis ang magamit niya. Pinili ka na po ng example. 517 kanyo pag tatanong. 579 lote.
Nung Palamone. Oo, yung lote. Times 3, 4,000 lang. Hindi, yung 193 po na yun, ang halaga lang po sa 3,000 per square meter is 579,000. Yung 500. 500,000 Ang halaga po ng 193. Hindi, 500 ka mo yung pinag-usapan natin eh. Hindi po mangyayari kasi yung promoted sila presyo. Hindi yung mismo Palamone lang. Ay, hindi, yung sa likod yan. Yung may nakatayo lang pong bahay. Per tao na per pamilya. Hindi pa po. Basta po, isa lang po. Isa lang po yung nakatira sa likod namin. Tapos hindi lang pa yung sa 500, ilan yung nakatirang... Wala. Wala na po. Isa lang ba kalaban nyo? Sabi nyo marami eh. Hindi, may nasabi Yung po. mga Paligid. Nakapaligid na nakaano po nung... Hindi, yung Kasi gitna-gitna sa 500 nyo, ilan yung Isa lang po. Isa lang. Isa lang. So, ilan yung nasakop niya? Ilang square meters yung nasakop niya? 193 po yung bili. Kaya na-mention ko rin po doon. 193 yung nasakop niya. Hindi lang po. Hindi lang ate. Kasi nga, yun lang yung nakalagay sa ano na ganun. Hindi, kung sasabihin niya na ang kanyang lote na bibili kay Caridad is 193 square meter. O, hindi ka lang mabayaran. Alam mo lang, ako tuloy na naman. Yung mga bilihan nga nila, walang kwenta eh. Oo, yan. Kaya huwag niyo kayo repair. Ilan ba yung papasukan nyo yung bahay niya? Ito yung sa inyo, 500. Ito yung gitna kayo. Sabi niya, ito, nakukuha niya. Sabi niyo, ilang square meter yung protektahan mo sa bahay mo? Yun ay bebenta nyo lang. Dahil sa inyo na ulit. Huwag ganun nangyayari. Kasi maliit lang nga po yung nasa kupa ni Kuya eh. Yun nasa harap. Yung sa harap, ayan, yun nga po yung may balkonanin na pinatatangkot ko. Yun daw, maganda naman yun. Kailan naman yun? Doon sa Zone 8 po yun. Nakasama yun. Hindi, yun yung pag ano. Ayun, sa amin na po yun, sa diretso ng Sige, ulo. tutulad nyo, ang pag-uusapan lang, sino na-apektuhan doon sa 500 square meter nyo na may bahay. Yun ang pagbibili nyo sa kanya. Papasukat nyo yun, gaano kalaki ba yun na ano niya, na nasakop na sa iyo. Sabihin nyo, 190 o 200 na, nasakop na 200. Yun ang susuk yung babayaran sa inyo. Yun. Dahil sa inyo na lahat yun. Hindi ba lahat yan? Sa inyo yung matitira. O dahil yun lang kusap. Yun pala kusap niya. Oo, isa lang po yung ano. Kaya lang po. Ito nasarap na yan, patanggal nyo. Kasi sa inyo yun. Yun nga, ayaw din ang patanggal. Hindi, depende sa inyo nga yun. Ano mo ba, paano po bang proseso yun? Para po, Magkukunti na, huwag nyo gigibayan kayo makakasuhan nyo. ayun nga po kasi kaya ako po gusto kong ano, para matinag sila na, ayan, ito na, patunay na to, na natanggal na namin itong bato na eh. Kaya po talagang gusto kong Hindi mo lang kasi makakasuhan kayo ng ano. Oo. Kayo makakasuhan nyo. Ang korte magpapa-inject yan doon. Aalis din. Opo. Kasi talagang hindi na po Red coercion yung kayo makakasuhan. Saan ako ayoko na rin pare. Hindi. Kasi nag-iisa lang siya doon eh. Kasi wala. So kami, may phobia na kami doon, may bad experience na kami doon. Paano ito lang ang gusto niyang bilhin? Yung Sinasabi niyong nasa bahay niya, yun lang bibili niya. Paano po yun? yung ilang daw ang bibili, yung Palamone lang. Eh, doon pa rin tayo. Parang Kasi yun lang po gano'n. ang inispatan niya eh. Opo eh. Yung kung saan nasakop yung, kumbaga, yung nagtayo siya ng bahay na hindi sa kanya, yun lang ang bibili niya. Mali ba? Gusto niya bibili lahat. Okay lang. Ay, pero Pero kung ayaw niya, yung sa kanya lang ang bibili niya, lupa lang niya. Yun lang pag bibili natin. So magawa tayo ng ano doon. Magawa tayo ng mga kasulatan doon na Sigurado binibenta niya yun sa na, kanila. na-worry na sila, nag-ano na rin sa isa attorney. So yung lupa na yun, na tinatayuan nila, hindi natin pwedeng bilhin yun dahil Ano po, tagal na ano po? silang alam. Hindi ayaw namin bilhin yung nakatayo na yun. Sa likod. Di ba di nga natin bibili? Hindi, wala kayong bibili. Wala, oo. Hindi, kung gusto Ay, po na, ang gusto po Nila, kasi nila. po nila, kung gusto nila. Bayaran Sige, doon. bayaran niyo yung bahay namin. Wala doon. Basta, ito po sa inyo, 500, may nagtayo dito, yun lang ang pag-uusapan nyo. Wala tayo sa iba, sa likod. Wala po. Hanggang dito lang, ang 500 lang kayo. Kung magpapasukat kayo, yung 500 pasukat nyo. Nagpasukat na ba kayo doon, buo? Nagpasukat na po ng buo. Hindi, kayo. Kami Kayo. nagpasukat. Nagpasukat na po. Hindi, hindi mo naiintindihan. Paano na? Kayo na base nyo sa 500 square meter, 517 ba? Opo. Yung nakalagay doon sa sa deduction, di ba, may meet and bounce doon. Yun ang ipasusukat nyo, napapapalitan nyo na pumaloob kayo sa amin. Meron na ba? Hindi kasi nangyari siya, sabi nyo, Isang pasukat sukatan. kayo, napasukat sila. Hindi. Yung sa inyo, na nakalagay doon, pinakita nyo sa akin may meet and bounce. Yun ang papasukat nyo. Asan nyo muna yung apat nyo? Yung isang lote nyo ng 500 pinasukat nyo para makita nyo sa kanila, pumasok kayo.
O ngayon, Pero, attorney, alam na po nila na pumasok na nga po sila doon. may muhon ba? May muhon. Naglagay na po. Meron po. Naapat na Yes muhon. po, pasukan po. Harap and ano po. Likod. Ayun, yun na sa inyo. Oo, Sa yun inyo. po. Opo. Papagsukat nyo kayo sa susunod na sukat, yung kinain lupa ng bahay nila. Yun ngayon ang ibebenta nyo sa kanila kung willing silang bilhin. Yun. Or ipapatanggal nyo sa kanila kung ayaw nilang bilhin. Or magpaparenta kayo kung ayaw nilang alisin. Yun ang option nyo. Yun po ba, merong kung months, weeks, kung hanggang... Hindi, I mean, di ba, kung hanggang ilang buwan, no? Yung parang, hanggang 3 months lang kayo dyan, ganun parang meron kaming... Pwede po ba kami magsalita ng gano'n? Kasi po, Pwede po kayo magsalita ng hanggang 3 months lang yan, dapat ganito kayo. isang right ng owner, Parang ganun po. isang right ng owner, magparenta o ayaw magparenta. Ano ko na siya meron ko partner. Magparenta ko kayo dyan, ako yung dari. Magparenta ka isang taon. Pag-reading nyo, ayoko na, gagamitin ko na yan. Ano siya magagawa? Kayo kasi may-ari. May right kayo na use, right to use, right to lease, right to destroy, right to sell. So gusto nyo, di ba yan? Kami na, ayaw na namin eh. Pwede nyo, yun ang apat na karapatan ng isang may-ari ng isang property. Sila po yung magpapatanggal, hindi po kami ang magpapatanggal. Kasi baka po kami ang in bad faith nga, gano'n na sila sa inyo, in bad faith. Sila magpapatanggal at ayaw nila tanggalin, pwede nyo patanggal pero babayaran nila yung gastos na pagpapatanggal. Ayun, tama sila ang... Kaya nga po, pinu-question din po ako doon nung isang pinsan nga po ang sabi, bakit kayo naglagay ng muhon na dito? Hindi pa naman subdivided dyan. Ito, subdivided daw kamo dito sa Kaya dito sa sabi ko, namin. meron tayong all na doon, saan daw po ba nagbase yung aming relative? Actually, nasukat na yan eh. Nawala lang sa inyo yung sukat eh. Hindi, walang reference yung geodetic engineer na ilagay doon sa dito shell nyo yung meet and bounce. Kung hindi nila nasukat. Meron yung sukat na yan. Kaya po ang sabi ko, meron tayong all lot plan na doon nagbase yung geodetic. Kaya lang, ngayon, hindi namin makita ang muhon. Kaya kami nagpasukat, yun ang sabi ni Cap. Ngayon, sabi ko yun, opo. malinaw na nakita namin Yung geodetic engineer, bago dalhin nyo sa kanila, alam nyo naman yung nilipat kayo lupa. Bago dalhin nyo sa ano bang ano to, land registry, ano ba to? sa DNR po. DNR. Meron yung ano, meron yung mga specification po, yung technical. andun yung sukat ng geodetic engineer. Ipapas doon sa DNR, a-approve nila yun. Pag na-approve niyan, merong pinasenta yung geodetic engineer na doon sa DNR nung panahon na yan. Kaya yung meet and bounce na nakalagay sa deed of sale nyo, doon na kinuha. Kasi nakipagsukat na sila. Pero nasukat nga po, hindi pinormal po sa DNR yung old na lot plan. Wala pong approval. Yung lot plan, yung approve mong tawag nito. Approve yung lot plan niya. Yung survey plan po. Ayan, survey plan. Walang approval doon sa DNR. Ano yung hawak niya? Walang approve sa DNR? Wala po, basta lang pinirma ng geodetic yun. Yung old. Pero ngayong bago, sabi nung geodetic namin, kailangan daw masukat lahat para ma-upload sa DNR. Kung susukatin nyo, yung sabi ko sa inyo, ipasukat nyo ng buo. Yun, may meet and bounce sa base doon sa sa deed of sale. Pasukatin ng DNR, i-apply niya doon sa DNR, pag na-approve, o di yun. Okay. Kaya nga po itong sa aming hawak ngayon, nabigyan lang kami ng survey plan, hindi pa nila nagagawa. O di, padala nyo sa kanila. Dahil po. Kasi ako pag nagpasukat, dinadala ko lang siya, ito, gusto kong hatiin, yung lupa ko, pasukat ko sa dalawa, automatic dadali nila sa ano yun, sa DNR, pa-approve nila yun. Sabi nga po nung kung totoo lang po, di ba ata nila napupuntahan ng DNR, kaya ang sabi nga, kaya sasadyain ko rin po ang DNR para makapag-inquire ko na itong single na property na subdivided na to, hindi pa pwedeng i-approve po. Susukat na ulit. It's either yung luma, ang po nila, o bago. Oo, ang tamang ano daw po lahat lahat ng property na yun. Lahat na yung property nyo lang, kasi hindi pwede sabihin na may kasama ako dyan, o kaya may co-owner ako dyan. Kayo lang owner, di ba? Sabihin po yung boundary ng bawat side. Gusto ng geodetic engineer, lahat na yun masukat.
para mapa-approve sa DNR. Bawat side, ibig Yung sabihin, ABC na yung ABC. yung ABC. Oo. Meron ba kayong title ng ABC? Wala. Mother title lang po na, ayun, meron na po akong hawak na, ano, Yung may mother title kayo? opo, na ano Ay, po sukat yun, nyo. ano po yun, yung tawag dito, certificate Certificate to to copy. Sige, pasukat mo. Certificate. Para lang lumitaw yun sa inyo. Tapos pa-submit, pa-approve nyo. Sige, meron pala kayong title. Oo, nakakuha po ako na ano eh, yun na nga po ang sinabi niya, meron ka na bang title? Sabi ko, meron ako nakuha. Sabi na. May hingi pa sa akin ng mga kopya. Bigyan ko sa Ay, hindi. Gumawa. Kaya nga talaga nila eh. sabi ko, Kasi yung... Sasabihin mo talaga doon ako pumunta sa recto. Di ba nagpasukat din sila? O ano ba nangyari sa sukat nila? Hindi, naman ang sabi ko nga. Oo. Di ba Sinasabi ni Michael na ito ay legal, ay hindi pala legal. O ngayon, nag-research ako, ito, kompleto to. Meron akong titulo, meron akong pamana, meron akong deed of sale, o ano pa masasabi mo, may pasukat kami, may land survey, o ano. Kaya nga sinabihan akong, ano eh, hindi ikaw na yung ano, sulat lang. Kaya pala ganyan nyo na yung mag-isumang natin yun. Oo, talagang totoo po Ano na kayo? Pasukat nyo yung buong mother title na nakapaloob din sa inyo. Para ma-segregate nyo sa inyo, para ma-approve yung Oo, doon sa subdivision plan. Kasi yun, di ba, yun ang sinabi ni Bebe, ng Bebe. Oy, Eka, dadaan kayo sa butas ng karayom. Yung ba, Ekang, lot plan mo na, ano eh, meron ng, ano, approve, ano ba yan? Lot plan approval. Approve subdivision Plan, plan. oo, meron daw. Nakita ko ng kung nga nila pina-approve. Kasi, kaya po, wala silang hawak na Oo. mother Depende mo title. magpasukat ako, sukatin mo nga ako yung sakop ng bahay ko. Without reference nyo sa title, pwede naman yun. Kaya lang, kung gusto nyo yung ganyan, iba naman yan, ano mo to, pasukat mo to, base dito sa deed of sale ko na nabili, hindi naman yun. Dahil yung buong titulo kasi isang ganyan, para mahati-hati natin. Ito naman pahati niya, wala kayong pakialam mo. Kaya lang, parang ang hawak na kasi, hindi yung buong titulo natin. Hindi pa ito subdivided sa title. Isang ganyan pa. So, kaya hinihingi na sa ng survey engineer, yung buo, para ito sa inyo, ito sa kanila, ABC. Bigay, di ba B? Ito A, ito B. Ay, ito hindi ko alam. Tama po. ABC pa yan. So, papasukat nyo kasi ang pagbabasihan nila yung title na luma para makita niya. Sa inyo ngayon, pasabit ka na doon, pa-approve nyo yung subdivision plan. So, pwede na natin yan. Pwede patituluhan yan, wala namang problema dyan. Nakadalawang klase ang... Yun nga po, sabi ko nga, ay nako, sinabi ko pa po. Yan nga po, kung pwede ko na ito ipa-transfer. Kasi ika. Actually, bago transfer, dispossession muna. Dalawang klase kasi yung yung kaso. Pareho kayong, sabihin na natin, isa sa inyo ito na lang natin. Pareho kayong nasa, nandoon, may possession kayo. Sabihin ng korte, sino ba yung rightful possessor? So makikita niya sa inyo na kayo pala kasi kayo merong dokumento. Isa naman doon, pwede rin magkahalo, kayo ang rightful possessor ng land, plus kayo ang owner ng land. May isang bagong kaso eh. Ito yung lupa. Nag-spot sila pareho, may nauna, may sumunod. Parehong hindi nila lupa yun. Hindi nila lupa yun. Spot nga lang sila. Ngayon, ang doon, ang niresolve ng korte. Although hindi nyo lupa yan, nag-squatter kayo pareho, sino bang may karapatan sa inyo mag-possess? Kita nyo ha, squatter, walang right sa lupa. Ang tinignan ng korte doon, sino? Nanalo yung nauna. So, pinanigan ng korte, ikaw nauna, alis ka dyan. Eh, lalo na yung sa inyo, kayo ang possessor, kayo ang rightful owner. So, mapapatanggal nyo talaga. Mahina ang laban nila. Malakas ang laban nyo kasi possessor kayo, hindi kayo nagaling sa labas at kinukuha nyo ito. Naandun kayo since time immemorial. Alam na mo yun, kaya siguro si Sang Kundali hindi nakapin dahil doon sa mga pinagsasagot ko sa kanila. Tatawanan lang po sila. Kaya meron po nagtrabaho. Kaya ang kayo magtanong yung sarili nyo, ang mga option nyo, ibenta sa kanila ng buo. Kung papayag sila, walang problema. Kung hindi sila papayag, palagay ko, doon na tayo pumunta, magdidemanda kayo. Magdidemanda kayo, siyempre may mga gastos ko doon. Sa demandahan na yun. Dalawa lang
ngayon, either kayo mapalis o sila mga alis. So, ano na tayo? Kung nanalo kayo, ano pinasabi ko sa inyo, di ba? Pag nagdemanda kayo at nanalo kayo, wala nang usap. Alis na kayo, gibahin nyo na yan. Kahit kami ang maggigiba, ganun o... Babayaran nila yun. Kahit kami po yung magpagiba. Hindi, babayaran nila yun. Hindi, ano na, tapos na nga daw ang session. Nanalo na tayo. Sabihin na din ang korte yun. Pwede na raw natin Papalisin nila yun. Sinabi nila na, hala kami pangalis, gigibahin yun, pero babayaran nila sa inyo. Invalid sila. Sila pa yung magbabayad. Invalid sila. Walang kalampatan yan pang ganyan. Ngayon, kung pamimilihan lang nila, bilhin nila sa inyo yung lugar na yun. The rest, i-clear niya, pati sa harap, tanggal yan. Kaya ganun siguro si Bonnie talagang alam na rin na ano, sila yung nasa likod namin. Alam na ganun. Alam nga, ganun pa pala sa likod. Iba pa yung sinasabi niyo kumuha, iba pa yung sa likod. Tingin po yung isa sa likod. Yun lang pa ang tinatamaan sa inyo. Yung mga gilid, hindi lang alam. Meron May po. natamaan po. Yun sa harap. Mga malaki din po yung natamaan. Parang Kanino naman yun? yung sa A. O yun, sa A. Kasama din siya sa usap. Kung mapasok din ito. Yun ang sinasabi ko, kung ito yung A, nakakuha ang konti, babayaran niyo yung nakuha niya na yun. Kung gusto niyo ibenta sa kanya, babayaran niya yun. Kung hindi niya ibenta sa kanya yun, ayaw niyo, Tatanggalin tatanggalin niyo. Hindi, ang ano nga po namin, talagang nakikita na po eh. Kasi kumbaga, talagang saan ko na ako nahinog sa panahon, ngayon, yung mga pinagagawa sa amin, ito na yung kita namin na talagang umalis na kami doon. Kung magigiba sila or bibilihin nila yung aalis po kami. Marami pala, yung sa likod, isa. Yung sa gilid, dalawa, sampa. Yun lang po. Ito sa dito, wala sa sin nakakuha, wala kuha. So dalawa yung pinag-usapan natin na naka-encroach o nakapaloob sa lupa. Sa A at B. So dalawa. Sa A lang, ay yung B, yung A, tsaka yung sa likod. Tito Janet, masasakop na lang yung mga right of way. Pati yung A, Yun lang o. Makakasakop sa mga... Wala, hindi. sa pasama niyo itong A, yung Opo, kasi nandun nga po yung sa may harap na yung balko namin. Pati yung nasa bagunahe, kinig ba sa A? Sa A. Oo, kasama siya sa ano, sa Yes. harapan. Sa barangay. Opo. Sa barangay, kasama sila. Kasama di ba sila mo? Kasama niyo sila lahat ng Sila Josie. Hindi nga po yung sabi ko na dapat mukha ko matanggal na natin yung ano. Pinaginitan niyo. Kaya sa amin nakamo yan, ganun lang yung Sinabi namin, ano yan eh, tayo yung katanggal. Maganda pinag-initan nito. alam mo, pag-initan namin. Kasi parang ano, para mapalis na. Ibig sabihin, naliwalas na po, gano'n. Malaga na lang. Ito pala gusto nyo, sumakop sila. Babayaran nyo sa amin yan. Babayaran nyo yung nasa likod. Babayaran nyo nasa gilid. Ngayon nila, Naalala ko po noon, nag-suggest yung ano, gusto sa magbago yung ano natin, sabi niya, sige, babayaran na lang namin sa inyo yun, magkakapera kayo, parang napakasakit sa pera. Babayaran namin sa inyo, huwag na lang mag-iba, yung dapat, ano, as is, where is. Conformity, sabi niya, conformity, pumayag ko po. Ay hindi, sabi ko, ay hindi ako umipinili sa suggestion. sabihin nyo, galing kung kayo sabi, pwede, i-consider mo sinabi nyo, pero sa batas o kamo, ako mag-design, hindi kayo. Kung gusto ko ibenta, gusto namin ibenta, bibenta namin, pag ayaw namin, aalisin nyo yun dyan. Kaya nga po ang sabi ko noon, kayo makikiusap sa amin na hindi yung right of way na yan na dinadaanan nyo, eh yan, habang pa na yung dinadaanan, hindi kayo makikiusap kami, dinibigtahan pa nyo. Inano ko rin po silang ano, na wala silang right doon sa right of way. Pag ganyan, siyempre, hindi sila papayag, magulo lang. Doon po eh, gano'n na lang nangyayari sa usapan. Latag nyo lang isa. Ito, latag na natin ito, kapitan. Yun. O, papayag ako, bibenta namin lahat. Isa yun. Pangalawa, bibenta namin yung nasakop nung nakatayo sa likod, sa gilid, saka yung sa harap. Opo, yung ano. Gusto niyo ba yung sa harap? Pabayaran niyo ako diyan kung ayon sa pagkakasukat. Ngayon pag ayaw niyo, ilan ako magagawa? Papatanggal na po natin yan. Hindi, magdidemanda kayo. Papatanggal. Hindi basta-basta tayo pipili. Yung makakasuhan kayo, grade yung coercion na tawag nyo. Hindi ka natapos yung kaso na kami pa nga natin. Kayo mababaliktad, wala gawin nyo. Hindi po namin ma-sure ngayon kung ano nga yung magiging Ilalatag nyo lang yung gusto nyo. kami na Ilatag nyo yung gusto nyo sa sa barangay. Ito na ang gusto namin. Last last offer na namin to. After this, hindi tayo magkakasundo. Magdidemanda ko kami. Pag nagdemanda kami, lahat ng lahat ng gastos namin, babawin namin sa inyo pag nanalo kami.
Pangalawa, pag nanalo kami, wala namang offer na pagbibili namin yan, papaalis mo namin lahat sa inyo. Yan o, kayo mamili. Or, magkasundo tayo dito na bibili nyo lahat ng ano kayo. Papasukan kami, gastos nyo siyempre yung kasi kayo na kayo ito. Bibili nyo sa amin yun sa reasonable price naman. Kayo mamili. Hindi na kami magkakapagtalo. Ang hingi na lang barangay sa inyo, payag ba kayo? O hindi, kung hindi, ang hingi na kami cap ng ano. Ano tawag nun? Sabi ko, Pangina. Certificate to file action. CFA, Certificate to file action. Wala naman tayo. Yung korte na ho magsasabi. Yung pong barangay yung magbibigay mo. Tapos po-forward lang po sa... Saan po pino-forward? Sa husgado. Pag gumawa natin... Saan yun? Sa Malolos? Hindi, sa husgado natin papaylo. Magawa tayo ng... Hindi, saan nga po yun? Dito sa Baliwag or dito sa... Sa Malolos. Hindi mo na. Ano bang... Malolos RTC yan. Kasi hindi naman pera pinag-uusapan eh. Pag pera di ba po sa... Pag yung yung pera, pwedeng sa pera, benta, kulong-kulong, mga dito yata sa atin. Pero pag yung may tawag sa amin yan eh, hindi, ang tawag mo, hindi siya susceptible o pecuniary interest. Ibig sabihin, ang pinag-usapan natin dyan ay yung possession at saka ownership. Wala namang benta doon, wala namang pera pinag-usapan doon. Gusto na natin yung maging malinaw. Ang jurisdiction yan, 300, 400. Kung although less than pecuniary interest, 300, sa probinsya kasi ito, 300,000. 300,000 pababa, LTC. Pag 300, above 300,000 RTC. Siyempre, mahal pa ngayon. Di above 300,000 yan. Yung mauubos doon sa? Hindi, yung value ng lupa. Yun ang jurisdiction ng korte. Binigyan na ako ni ni Cap na sabi na yung 500 square meter o nasa 2.5. Binigyan na po ng idea. Hindi, ganun kami. Kaya lang, napagawa ito. Oo, 2.5. Sinabi ko po kay Cap, siyempre kasama din yung bahay. Hindi naman po pwede na hindi namin yung benta yung bahay. Benta yung nakasama. Ano na ba? Maganda na yung bahay mo? Ano po? Sakto lang, hindi pa lang finishing yung loob. Kulang na lang ng tiles. Pero may available naman na tiles, hindi lang nakabit pa. Nandun yung mga tiles. Yung in-offer nila yun, in-offer namin nila, sabi yung 3,000 times 500, magkano ba yun? Magkano ba yun? 15, nasa 500. 1.5 million. 1.5 million. Kung in-offeran kayo ng gano'n, sige, lagyan natin ng bahay na 300,000. 1.8, papayag ba kayo? Papayag na kayo, gusto yung bigay na sa kanila, pwede na. Maliit. Hindi. Magkano bang nyo, nasa isip Pag 1.8 lang, maliit po yun. Siguro... Iba yung ng harap eh. Nagastos nga tayo. Kundi pagkagastos na siya, may amicable settlement. Hindi tayo na korte, pumayag sila. Gawin lang Kasi natin. tsak na baka hindi rin nga sila pumayag sa korte. Di ba, tsak na yan, usap. Bayaran niyo po nang nasa ayos. Di po ba? Magkano bang nasa isip mo? Ano po dyan, pinakamababa ang na dyan, 3.5. Yun ang sasabihin nyo. Ayun, kung bahala lang kayo magtawaran. Kaya nga po, ang ano ko nga dyan, 4 to 5 M Oo, dapat. 4 to 5 M, negotiable. Kung talagang maghihilig sila talagang para lumayos lang kami doon. 4 million. Hindi, nasa 3.5 na pinaka na yun. Ngayon, kung hindi sila sagad na. Ang bibigyan ko na sa inyo, kung 3.5, 3 million, okay na sa inyo yun, para wala nang gulo, pera na sa inyo yun, go ahead. Ngayon kung ayaw nyo, ang consequence nun, gagastos kayo sa korte. Sila din ko gagastos, di ba? Gagastos sila kasi kung gusto nila magdepensa. Kaya lang, yung gagastusin nyo, makukuha nyo sa kanila pag nanalo, matagal-tagal na laban Kaya na. Kaya yun ang sinasabi mo, binabalasi ko sa inyo, baka konting tawad lang, pwede na kayo magbigay kasi gagastos kayo, may pera ba naman tayo, siyempre, kailangan ng pera. Sino ang gagastos sa inyo? Siyempre, sa abogado pa lang, malaki ng labanan yan. Filing fee, ang laki ng filing fee, baka 1,000 lang agad kasi malaking 500 square meter, tabi ng daan. Malaki yan. So, compute nila yan, 10,000 kasi buo sa inyo, continuous eh. 10,000 sa harap, 10 times 500, 5 million kaagad yun. Sabihin na natin na 5% ng 5 million ang filing fee. Magkano yun? 250,000. May pera ba tayo? Kaya ang advice ko sa inyo, kung tumawag sila at kumbaga,
maging pera na lang. Ayun. Wala na kayong intindihin, makaalis kayo doon, meron naman kayo lilipatan, kaya nyo naman. Tumawad sila na 3M, 2.52 at ayaw nyo gumastos talaga. Kasi alam kayo pamimilihan, dalawa lang eh. Papayag kayo, magpag-negotiate, or kung hindi kayo papayag, magdidemanda. Ito ang gastos ng demanda. Alam mo, gastos ng demanda. Pero kung mag-o-offer sila ng 2.5 sa sabi ni Kap, hindi tayo aagli doon masyado kung ano kasi maaari. Ito nga, ito tatanungin ko kay nanay, 2.5 ayaw nyo. So, willing ba kayo gumastos sa demanda? Kasi malaki demanda. Kasi Filing fee pa lang, patay na kayo. Sa abogado pa lang, magkano lang. kaya nga po, ang ano po namin, kumbaga, Mainam din po yan, attorney, na nabanggit nyo sa amin yan. Para In case na sila po, yung ano nga, di ba? disagree. Oo, disagree. May alam na po kami. Oo, Po ba? yun ang Tama lang din po kakaharapin yun. nyo. Yun ang kakaharapin nyo. Kaya Saka may sila, alam negotiation. din nila yun. Alam mo, Kaya lang, gagastos din sila. di ba? sila, pwede hindi sila masyadong gumastos. Bahala kayo, kung ano kayo. Kung kayo, Demanda kayo kayo. malaking gastos, kayo magpapile eh. Sila walang filing fee. Magdidipesa lang sila eh. Oo, nadadala lang sila ng Magdidipesa lang sila. Baka Pwede pang pang kumuha sa kanila eh. Ano ba yung pau? Ay, yun. Dahil siyempre si Josie nga nasa RTC. Kayong malaking gagastusin. So, ready ba kayo dun sa gastusan? Yun ang ino-open ko yung ayaw nyo. Kung sakaling ayaw nyo nung ano nila, yung offer nila, ala kayong... kasi tak nababalik din at mahihirapan po kami. Tsaka paiikutin lang din kami niya. Kung akin ang bala, no? Kaya lang, madali na po ako, may pera ko. Kung may pera kayo, hindi tayo magkasundo. Pupunti mo kayo. Wala kayo sa katang ulo. Bala lang, bukado. Kaya lang kayo, basta pera, ipupubad nyo na lang itong pera. Kasi babalik din naman po yun dahil babalik silang damage. Yun, kung makapahaba. Magbabayad rin po ba sila? Babalik din sa amin. Kung natalo sila. Kunyari sa 250,000 po na kunyari, yung kunyari lang po, example lang po, na igagayang namin. Din ho ba babalik din sa amin? Kasi sasama natin sa prayer yun na ano, lahat yung nagastos. Kasi hindi kayo nagastos kundi sila nag-encroach. Napapayaran nila yun pag natalo So, sila. I mean, kung manalo po kami sa ano po, babayaran po kami. Damage sa tamang yun. Oo, yun ang ano. So, kumbaga, sa ngayon, wala nga tayong hawak na pang-attorney. Ang inaano natin, malakas ang loob natin, kasi binubwisit talaga lang tayo. Totoo lang Eh po ngayon, yun. may lakas ang laban natin. Kung talagang bawat isa sa atin yung magkakaroon ng ano, inalaban namin sa court. Kayo mag-ano lang, yung pamilya mag-decide. Kasi talaga pong Wala talagang, parang mapapatunayan na namin. Kasi nga, di ba, nag-korte na nga rin. Wala rin naman nangyari. Eh ngayon, Ngayon na kami, kumbaga sana di naman sa ano, na nakapag-aral na kami, nakapag-ano na kami ng, pinag-ano na kami ng magulang namin. Tapos eto na naman. Kaya naman po kami lumalaban din, parang gano'n. kumbaga, Ayaw na namin mangyari yung nangyari na. may ngipin na kami ngayon na talagang kailangan maipakilala sa kanila na kami, kaya ang sabi po namin, total rin lang ang treatment nyo sa amin ay anak sa labas. Nagdepende yung yung sakdisa namin. Hindi, ang sabi sa kay Kapitan, hindi, ang sabi lang namin anak kayo sa huli. Naku, pinag-DDA ng Meron ka bang video? Oo, meron. Ano gano'n? Hindi, pwede rin pa natin ipakita yun, ano? Yung sa sinasabi, no? Tama, hindi. Kami talagang lalabas dito. Ginawa namin. Talagang lalabas kami. Ayaw na nila sa amin eh. Kaya ayun hindi namin naramdaman yung treatment na kamag-anak o ano, o sasabihin, hindi kami sumagot doon sa, anak kami sa labas, o ano yung anak sa labas, idala-dala namin ang apelido ng lolo namin. Sila na, hindi nila alam kung anong pangalan ng lolo nila eh. Kami alam namin eh. Ganun po yun. Huwag na kayong magtalo sa gano'n. Hindi na, wag na kami po. Kaya ako po. Tanggap na lang ng tanggap para yung sa uli na lang ba? So, ito ang produkto lang namin, yung property namin. Mamili na kayo. Makita niyo yung video ko. Ito ang option nyo. Ano ang sabihin nyo? Hindi lang galing sa amin yan. Hindi ito chismis. Pwede mo pang i-play natin to. Good faith builder tsaka bad faith. Ano kami yan? Dito ko kayo papasok. Alam niyo naman na hindi sa inyo yan. Dito tayo. Ito yung option, tatlo. Alin mo ba sa inyo dyan? Kung ayaw nyo, hindi tayo magkasundo. Wala ko kami magagawa. Wala ko. Hindi kami ganun mayaman. Pero itatapos namin to. Mababalik sa amin lahat ng inyo. Lahat ng gastos namin kasi matatalo kayo. So ngayon,
tanongin mo sa kanila yung ano, bago kami pumunta dyan, sinabi ko na sa inyo yung option namin. Baka magkasundo pa tayo para pwede naman kami umalis eh. Kaya lang, hindi na kami yung reasonable price. Kaya nyo bibili sa amin ito. Siyempre, bayaran nyo rin yung ginawa nung sa kapit ko. Siyempre, sayang naman yun. Magkano ba offer nyo? Pag nakita yung nag-attempt sila, offer, tingnan nyo. Kasi mag-uusap-usap kami ng mga kapatid ko, papayag na kami dyan. Kung hindi ako kami papayag, wala na ako kami magagawa. Yun po yung huling sinabi ko doon sa pinagkahiwalayan. Sige, pag-aaralan namin. Total, Wala pa namang offer eh. Hindi yung offer. Yung bang session attorney ng linya sa korte? Mga ilang, hindi, sa Nasa korte, madami. marami bang times yun? Maraming hearing yun. Siyempre, depende sa ilang bang ano natin, ilang bang mga documentary evidence natin, ilang bang mga testimony. Mga witnesses. Isang witness, isang araw lang yan. One witness, one day rule lang yan. So, medyo matagal. Mahina na yung dalawang taon dyan. Napakabilis na po. Medyo matagal. Gastusan talagang, gastusan malaki talaga. Siyempre, sa attorney, mabayaran nyo. Yung advance wala na sa akin yun. Yung acceptance fee. Yun nga po. Tapos yung appearance fee. Isa lang. Kada session, di ba? Opo, kada Tapos lahat ng printing na gagawin, ibayad yun. Sorry, 500 per pages yun. Motion, mayroong mga petition, lahat ibayad yun. Sa ibang abogado, pag nanalo sila, mayroon pang tinatawag na success fee. Opo. Victory fee. Yun yung mga babayaran nyo. Yun po ang pupunduhan nyo kung sakali. Ngayon, medyo practical kayo. Pera na yan. Sige, payag na kami. Bahala na kayo sa buhay niyo. Kaya nga po, ang sabi ni Kap, total nasa inyo yung mother title. Kapag buwili na ba palang benta, sige, na kayo, mag-go na kayo. Matahimik na lang. Pag pumayag naman kayo, siyempre, i-divide natin yun. I-divide natin sa kanila. Siyempre, kayong bahala sa kanila, sa bahay sa division. Kung kayo naman pumunta yan. Kasi kailangan yung firma dun. Pero kasi kayo may-ari, kayo pinabentahan. So lahat ng legal papers na yan, babayad sila. Para firmahan nyo, sila na yun. So bahala na sila magpa-transfer. Yun na nga po sabi niya, total hawak man rin lang yung mother title. At kung okay naman yung ano nila, offer nila, mag-go na kayo, nakakahili na kasi mag-next generation, ganito niya. Yung mga bata na nga, di ba? Yung demanda na yan. Ulit na kayo eh. Papa-approve nyo nga doon. Gagawin talaga legal. Papa-approve natin sa DNR. Gagawa tayo ng partition agreement. Ilan dito, ilan dyan. Dito lang, wala na doon sa C, bahala na sila dyan. Doon lang sa B. Tapos nagawa naman tayo ng deed of sale. So, pipirma kayo. May bago kayo kung sipirma doon. Kaya nasa inyo yung pera. Hindi, totoo po yun. Tapos kung may deed of sale na sila, hindi sila na magpa-transfer, hindi nyo kailangan ito. Sila rin magbayad ng mga taxes. CGT, sila magbayad ng taxes, saka documentary stamp tax. Ayun, basta nilang At least alam namin idea na. Sila kayo magdikta. Ito, kami, ang may right mamili, hindi sila. Oo, tama. Doon sa option na pinakita ko sa video, ang may right mamili kayo. Kung gusto ko ibenta, gusto ko. Kung ayaw ko ibenta, ayaw ko. Kung gusto ko rin naman na ipag-iba, igibahin nyo, ako pa rin ang nasusunod. Kung gusto ko iparenta, ako pa rin. So, lahat kayo magdidikta. Kaya nga po sinabi namin, diba? Kami may property, kami may ari eh. Ayan, nagpasukat kami. Kami magbabayad doon sa magdidiktaan na yan. Maging baro nila eh. Maging bad faith, pag-iba niyo. Pag ayaw nila, pwede nyo pag-iba, sila magpapayag. Pero hindi sila papayag mo kasi mukhang maganda may bahay. Maganda ko ito, malaki. Renovate na po talaga yun. Talaga renovate, na dating kahoy lang siya, ngayon malaki. Bakit daw po hindi namin sila
may gate na. Ang sagot nyo doon, bakit naman hindi kayo nakipag-usap sa amin? Ayun. Kasi kami medyo malabo pa, pinag-aaralan pa. Kaya hindi namin kumasya, baka mamaya mali kami. Pero dapat kayo, Alam pala nagpaalam kayo. Alam na pala kayo, bakit hindi nyo Hindi pa namin masyadong alam, ngayon na lang namin alam. Ayun niya. Kaya panahon na yun, dapat to, ang may obligasyon na magtanong, Sila. kayo. Kasi kayo mo nagpapagawa. Sila. Sila, kausap nyo. Kayo ang sila ang mag-research kung sa amin ba talaga ito o hindi. Kaya nga sinagot ko, dapat noong pang-araw ng mga magulang ni buhay, I-play mo nga para magkaintindihan tayo doon sa ano yun. doon kayo lumagay kay Delia, kay hapon na yun, dapat doon kayo muna. Kasi Wala yata load si Tito Hansi. Mami, baka kayo may load. Di ba pinasa sa inyo? wala, data mo lang. Wala ba loan? Hindi ako magbuto. Kasi may... Ang literado ka to. Oo. Ayun din naman. Kayo po. Saan ba meron? Hindi na po. Ano ba pwede na natin? Pansit? Oo, pwede naman. Pwede nga, hindi talaga magkakaano. Puntos na lang sa... Ibabayad nila money sa inyo. Basta makuha lang natin yung barko. Pwede na lang kayo magpatayo na parang stall na pwede nyo paupahan doon. Kung hindi kayo magkakabayaran sa lahat. Option lang. Oo. As kaysa magka-OP. Zero yung tinitira nila, bayaran. Oo, ito babayaran. Wala natin yung idea. Yung kaysa Kahit sana mga mag-OP. show ko na eh. Kayo, Dito. Dito. doon ako nito. Mga show ko. Wala ka na. Hindi kasi nga, itong kay ano na yun, kay mo nila nga inaano, pero sila Delia sumasabat, sila Emily. Yun nga eh. Yun nga. Kaya gusto ko rin niyang ipatunayan niya na talagang kaya hindi ko rin mabenta. Hindi ko rin... Pakinggan nyo, para kayo mismo. Ano? Pero kung builder in bad faith ka, iba ang usapan na yan. Bahay ko, pero lupa niya. Bawal ba sabihin kung in good faith ang Ako na naman builder? mag-ano. Maraming Pinoy ang nakapagpatayo ng bahay sa lupa ng kamag-anak. Yanan, hipat o kaibigan o kaya lovers na naging enemies dahil akala nila kanila o may pahintulot sila. Pero paano kung bigla kang naalis? Kung ikaw ay builder in good faith, may protection ka sa batas. Ano nga ba ang builder in good faith? Ito nung nagpatayo ng bahay sa lupa ng iba na may akala kanya ang lupa o parang pahintulot at walang intensyong manloko. Builder in good faith Okay lang po ba naman, mag-uwi? alam mo hindi sa'yo ang lupa, pero sige ka pa rin ang patayo. Hindi mo man lang inalam kung kanino o sadyang gusto mo lang makataw. Ayon sa Article 448 ng Civil Code, kung ikaw ay nagtayo ng bahay o building sa lupa ng iba o tingan mo, thinking na okay naman sa kanila, meron naman silang pahintulot, merong tatlong legal choice sipianan. Una, bayaran ka para sa nagastos mo sa bahay at maging ganda na ito. Pangalawa, ibenta sa iyo ang lupa kung kaya mong bilhin. Pangatlo, pabayaan kang tumira at magrenta kung hindi mo afford ang presyo ng lupa. Kapag hindi kayo magkasundo sa upa, korte ang magtatagda. At hindi ka pwede basta-basta paalisin o gipitin na lang. Sila yun. Pero, builder iba. Debate sila palisin. No? Yung mga usapan na yan. Ayon sa Article 449 ng Singapore, Baka yun yung panitilin nila na hindi sila pwede sa palisin. lupa ng iba in bad faith, ang may-ari ng lupa ay may dalawang options. Una, ipa-demolish ang bahay mo at ikaw ang magbabayad ng gastos sa pagtutag. Magtanggal. O i-compel ang builder to pay or magbayad doon sa lupa. Bahay ko, pero lupa niya. Lupa na. So kung in bad faith siya, ang unang ano natin, patanggal. Siya ang magbabayad. Siya ang magbabayad ng tanggal. Huwag kayong... Pero, ibig sabihin, hindi na sila magbabayad sa atin kasi aalis na sila doon kusa. Yun. Kaya po, Kasi napatunayan na, hindi nila napatunayan na wala silang legal saving. At hindi ka pwede basta-basta paalisin o titin na lang. Pero kung builder in bad faith ka, iba ang usapan na yan. Ayon sa Article 449 ng Civil Code, kung Professional nagtayo ka ng squatter building sa lupa ng iba in bad faith, ang may-ari ng lupa ay may dalawang options. Una, ipa-demolish ang bahay mo at ikaw ang magbabayad ng gastos sa pagtupa. O i-compel ang builder
to pay or magbayad doon sa loan. Ayun. Pag-iba nyo, babayaran nila yung cost ng pag-iba. Or bayaran nyo sa amin yung lupa. Yung lupa. Yun ang Bayaran nyo best. lang. Yun lang ang Lupa lang ang babayaran sa ano. babayaran sa inyo yung lupang na Tinatayo niya. Tinatayo nila. Yun ang Hindi naman, ang sasabihin ng, nasaan yung lupa namin? May problema niyo. Ano po yung pwede namin sagot? Ganyan ang sinabi niya. Asan na yung lupa namin? Yan, bilhin na ninyo. Yung nasakop nila, yun yun. Hindi, yung lupa daw na binili nila doon sa mga Kasi matatanda. sabi namin, Ay, talaga mo kami dyan. Basta ito lang kami. Hindi namin alam yung ano resolution yan. Basta kami, ito yung nabili namin doon sa matatanda. Nakasakop kayo, sabi 100 square meter na sakop nyo. Bayaran nyo. Sabi, ayaw namin. O sige, papag-iba po namin yung nasakop kung saan nasakop namin. Yung matatapyas yan, kayo magbabayad ng cost of demolition. Yun lang kamo. Yun lang ang option. Dalawa lang ang pwede yung pagawa sa Kasi kanila. lupa namin yan eh. Lupa nyo yan. wala pa po yan sa korte. Basta kami po yun. O yan, ito, wala pa. Pwede nyo po sabihin. Kung na-korte, yun din sasabihin. Hindi naman ang ano ng korte. Gagastos pa sila. So alin kayo doon? Papag-iba nyo, siyempre hindi nyo gigibahin. Ako kung tell nyo sila, mapipilit nyo silang bayaran. Talaga po nabayad siya dahil nakarenovate na naman. Magbabayaran. At saka yun nga po eh. Tingnan nyo, alam na nagkausap kami ngayon. Pagawa ng Pagawa eh. Yung question na Kasi nila. CR lang daw. In bad faith talaga yun kasi alam na nila na kine-question nyo na pero patuloy pa sila ng pagawa. In bad faith sila. Mas pamilya nyo pwede nyo patanggal yun at sila ang magbabayad sa inyo ng cost of demolition. Hindi nyo babayaran yung magkano pinagawa nyo. Ay hindi. Ang babayaran Nila sa amin. hindi, papagiba nyo, sila magbabayad nung magkano ang pagiba. Cost of demolition ng tao. Hindi yung cost ng building. Cost ng pagiba kasi in bad faith sila eh. Alam na nilang hindi sa kanila. Patuloy pa rin sila. Pakita nyo lang to sa ano, sa barangay sa huli. Para mapa... Ito tayo. Ano person? Huwag mo kong yun, bawal yun. Hindi, isabihin niya, ipiprank ko lang kayo. Arthur na lang po, Arthur. Wag ba kasi nasa barangay pa tayo. Hindi, huwag po. Alam ko po yun. Ano yung number po nyo? Para Alam niyo ba rin? Ano na? Hindi, Arturo. Sulat yung po. Salcedo. Arturo Salcedo po. Kaya minsan, may tatanong ako, wala kita eh, naka-ano lang ako eh. Naka-messenger. Salcedo. Ano po, Si Basister. Pakita niyo yan. Pag napakita niyo sa kanya yan, tatahimik ko yung mga yan. Pati yung kapitan, alam niya yung mangyayari sa kanya kasi hindi nila alam yun. Hindi, kaya nga po yung Oh, kapitan, ito, away mo ba ito? Nireset namin. Alcantara po ba? Alcantara. Salcedo. Hindi nga, hindi ko alam na dito. Ano po ba dito, attorney? Ay, ala dyan. Iba yung pangalan ko dyan. Rakrusal ako dyan. Rakrusal. R.A. Cruzal. R.A. Cruzal. Cruzal, siya ito kasi. R.A. Cruzal. Kaya sabi nito, R.A. Cruzal. matagal na usapan yan, kaya kailangan Ayun nga, magkasundo na kayo. Kung binibenta pala kasi. Ayan po lang. Ay, parang, dikit mo. Yan ako lang si attorney. Yan, alin nyo lang yan. Bigla. Pati yung barangay kapitan, malilinawan. Kaya nga po, yung maipakita ko yung mga dokumento kong certified na hindi ko naman sinabi kung saan ako kinuha, sa RP. Alam ko sino ko. Kaya nga, sabi ko Yung nga, turo sabi galing doon sa Recto. Pag inulit yung po kami, didimanda ko na ko kayo. Yun nga, dapat nga, gano'n. Polis pa naman. pulis pa naman. Islander yung ginagawa nyo. Sila, Lagay ko doon siguro ginagawa. Pulis eh. Oo. Sa Recto. nagbibintungan yung krimen na ano. Oo. Panili ng polio kamo yan. Kaya nga sabi ko aba, ang tingin sa akin, akala niya yan eh. Nakatayo na ako tayo. Attorney, ano tayo Sige. Yeah. Tingnan ko nga. Ilala ka na, Jenny Peralta po. Pinirin ko na kayo. Para pagka meron kayong ano, pwede niyo po sa amin isend yung mga... Hindi ko parang ano eh. Yan, pag nakapaganda niya yan, malinaw ba sa sikat ng araw, hindi makakakubo yung kapitan niya. Kaya po sabi ko, kaya ako maaari pang question. Dinidelay po kami, talagang pinapaikot kami na Hindi, humingi na ko kayo kay kapitan. Kapitan, last na to, di kami magkasundo. Hingi na ako na sa inyo ng certificate to file action. Tapos wala na lang siyang... May kapatid niyo po si Arlene. Oo, mahal ba sa akin? Kasi dati po silang nasa Chow, pasyente po. Oo, Yan. ayun ba niya? Nakita nga po kami nung asawa. Si Lili. Sige.
Pakilala ko lang. Oo, tagal. Tignan mo ba yung Si Sister Roselto yun na. Si, ano, kasama si Sister Elvo. I-consider nyo na lang yung offer nila. Oo, para ba sa ano. Para wala na kayong gastos, hindi na kayo intindi ng gagastusin nyo, alala labanan. Ibibigay naman po na napakababa pa. Hindi, binigay na nga din ni kapitan eh. Sabi nga, kung ano mo, pinumpute niya, ito sa 2.5. Sabi ko, pati hindi pa kasama yung bahay dyan. Kung may panggastos kayo pang abogado, go. Yun nga. Kung wala kayong ganong pondo, i-consider nyo yung ano na, pera na yun. Pera na yun, go out. Basta hindi tayo kami gagastos. Oo, hindi na kayo gagastos, kunin nyo yung pera. Kasi sa inyo na yan. Alam na kayo kung ano gawin. Alam mo yan. Kesa naman nakahangin yan. Lagi na lang Hindi gatos. pa kayo ginabang, wala kayong peace of mind. Tapos sila naman ng parang hinga, puro na lang nabubuli sila eh. Kasi naalala ko ngayon ako, baka mamaya ganun eh. Pwede mangyari. Nagyayari kasi nabubuli na lang. Pag yung mga anak niya naglaban-laban, hindi na natin masasabi anong mangyayari Kaya dyan. sabi namin, tsaka pinalagay na po nila na parang ako sa kanilang marili yung lahat eh, nilagay na nila. Yung nilagay yung Secured na sila. isa kanila, talaga nakasecure. Yung mga Yung mga gate gate, sila. yung mga gate sila, may mga ano. Wala mong problema yan, kahit lagi na ng palasyo yan. Kaya nga, sabi Kaya nga sabi Sa ko, inyo yan eh. hindi, ibig sabihin eh, akala Parang nila inari na nila talaga. inari nila sa kanila na yung lupa na. Kaya kung manghihinayang na sila doon, kaya di ba sabi dyan, hindi ko compare nyo sila, pipilitin nyo na sila. Makukompare sila, mapipilit na sila ng batas na bayaran sa inyo yung nasakop nila. Meron nila yung nasakop nila, yung pinakadilis nun eh. Kung may pera sila, babayaran lang buo. Kung wala naman, kung ilan lang po yung nasakop, doon lilitaw yung genetic na susukatin yung ilan yung nasakop nila. Doon magkakaroon ng bayaran. Pero definitely yung harap, matanggal yun kasi ang magigipit kayo. Oh, sorry po, nakakaharap. Hindi po, okay lang. Gusto yung bang baso? May bangang baso po ako doon. Yung 300 square meter na ano natin yung sa likuran, yung simula kay Hadian sa likuran, yung 300, ano, sa 3,000, 1 million. Tapos, Sa harap. yung sa harap po, na... Sino naman ang bibili ng sarap? Yung naglagay natin Sabihin ano? yung pipresyo po na sa lahat na yun. Kung yung 150 times 10,000, diba po. Siguro nakuha nga ni Kapi mo ay. Kami si Ate Jimmy, may Oo, lupa kasi kasi siyang lagi na. doon ako ni Kiriti. Kaya inano niya na Eh, punta lang kayo sa ano, dyan sa BIR. Tanungin nyo yung... Hindi, ako nga po ay may contact sa BIR. Sabi Meron ko, sila, bigyan mo ako may ng- issue eh. oo, May issue sila issue na- 2025 eh. Solar value. Oo, bigyan mo ako ng ano. Kaya sabi ko, meron ka na ba ikang idea kung magkano nilibenta? Sabi ko, hindi, mag-research pa po ako kapitan. Wala pa po akong idea. Kasi hindi naman binding yung ano yung solar. Isa solar value, 10,000 dito sa amin, 10,000. Ay, Sa bagay, nasa 40 na eh. Gusto ko 20. Oo. Yung gagawa ba sila? Yun eh. Wala, ay gusto ko ibenta ng 20. Oo. Yun na nga po, Tama po. depende po sa seller eh. Yung solar is guide lang yan para sa taxes. Kung baga nga may... Tax lang yun. Pero yung fair market value, walang nag-ano sa inyo, nag-limit kung magkano gusto nyo ano. Oo, yun na po eh. Pero ang pinaka-the best, solar value, bumaba ka ng konti. Okay lang. Nasa seller. Kaya yung 150 na yung sinasabi sa buong month, 1.5. Tapos yung liburan, 1 million sa 3,000. Siyempre, Hindi ba? Attorney. Oo, attorney. Ayun ang mga kumain kayo. Sa iyo po yan. Ano ba kayo? Ano ba kayo? Hindi kami napagkape. Hindi po okay lang yan. Siyempre pag naman kami nanalo pa, siyempre mas merong malaki po ang ano din Hindi yun. na, si Pangaji na wala. Kaya po, Hindi ano, ko rin yan sa mga ganyan lang eh. Alam problema yan. alam po naman namin na may bayad talaga yun. Alam problema yan. Yun, kaya... pwede na ako eh, sisiyata lang tayo. Pagkarita na ito, si Matt kami. May ilang buwan eh, inatake. Ano ba Kaya yan? nga po, sumuko ka agad. Nagre-retire na rin ako ng 60. Ayoko na, mga mata na yan mga Oo. Tama po yun. Oh. Enjoy nyo na lang. Tapos private na lang po kayo. Ano na lang ako. Private po. Ilan na ba ako sa gobyerno? Ilang taon ko ba sa gobyerno? 30? 23 ako. 23 pa lang ako. 7 years pa ako. Kaya 30. Hindi na ako. 52 po ako ngayon. 53. Ano ba? Tama. Itong taon pa ako. Nagre-retire na ako.
Pwede na yun. Tayo na yun. Lakas pa. Pwede pa na yun. Itong taong pa eh. Basta ganyan kung pagsimula ka po. Buli-buli na lang. Ay, hindi pwede ako sabihin ganyan. Ganito ho sa akin. Kung ayaw makinig, Kap, bigyan nyo na ako ng certified file action. Hindi ako napapadistract sa kanila. Sabi ko, sanay ako Sabi, sa hanap buhay. batasin nyo sila. Ngayon, pag wala akong partition agreement, hindi na kami co-owner. Co-owner pa rin kayo kahit walang anong partition agreement. Hindi, Ang partition agreement, co-owner pa rin kayo, hindi mawawala yung inyong karapatan. Kasi ano property ni Caridad yun eh. Siya may right eh. Sabi ko, namatay na yung... Kamu nga ganito, ito, may mga anak ako, namatay ako. May apat akong anak. Wala pa akong partition agreement. Kasi namatay ka agad ako. Hindi ko naman napagawa ng will. Hindi ko napasukat pa para mabigay sa kanya-kanya. Ang tanong, wala ba siyang karapatan yung apat na, yung isa sa apat Siyempre, na? meron po. O yun. Anak ako nung namatay eh. Walang property agreement. Walang property agreement. Wala pa. Wala pang partition. Pero hindi ibig sabihin, wala karapatan. Ako ganun sa inyo din. Kaya ginastify ABC ko. na to, walang partition agreement. Pero binenta ko sa amin ito eh. So, yung party niya na nandun. So, meron ang karapatan yung Caridad. Ayoko na lang kung ungkating attorney, yung kasama na ugali ng ama nila. Ayoko na. Nagpasukat sila. Ayoko na. Wala na yun. Hindi ko na inalupulin. Ano yan? Medyo maliligaw kayo. Basta Kasi puput igang gagawin nila, ililigaw kayo kung saan saan. Dati kasi lolo namin, ganda kaya. Wala na kami doon. Kayo papayag na pupunta pa doon. Kaya wala na kayo mag-open. Basta wala ko kami pakalang kung paano Nung ngayon na. Kasi nga po eh, sabihin nyo, walang partition agreement. Hindi sa amin to. Sabihin na natin. Pero sa ABCNT, meron kami dyan. Oh, yun po Yung Caridad, meron dyan. Yung right ni Caridad, na 500, ayaw nyo itong B. O di sabi yung A, o di sabi yung C. Iba na din sabihin na, dahil walang partition agreement, wala kaming karapatan. Meron mo. May karapatan si Caridad. Yung karapatan ni Caridad na yon, na as co-owner ng ABC lot na yan, ibinenta sa amin. Tuho yun. At pinasukat niya. Naka-describe dito yung B. So, meron kaming karapatan. Gusto nyo, 500, palitin natin sa A. Wala problema sa amin, ganun ang pagsagot. Gusto nyo, ayaw. Sige, sa amin yung A, 500, o sa inyo to. Kasi nakanapan nyo ko ng partition agreement eh. Nananahimik na nga kami, bigat lahat na nga ito eh. Gusto nyo ba sa amin ng A? Pwede ko namin yun, sa amin na, palitin na tayo. Yun sinasabi ko sa inyo. Kasi nga po, higpit po ng Umaga sa ano, BJ? Sila ba yun niya, parang ang buhay, isang asal. Dapat Kapag may ganun mga aso. Kaso nga tayo, diretso tayo, puro honest tayo eh. Kasaroon tayo, alamin mo kung sino may ari. Pipitisyon natin sa korte, ilalabas niya. Kaya nga po gusto nila naging gulong ganito eh. Hinigpitan nila na alam nila na para sa kanila yung doon. Kahit ako man yun, ililigaw ko kayo. Babanata ko lang. Oo, kaya nga sila siguro nagsasalita ng mga ganun. Dahil hawak nila yung mother. Ililigaw ko kayo. Mas madali yung mother, petition lang sa korte yan eh, na alam mo kung Saka pinili mo. hindi, mabuti nga si Pasing nakatulong sa akin. Kasi minsan namin, nakakuha po ng ano, hindi siya po pwedeng patayo ng ano. May mga talagang ginagamit eh. Para, oo, tama. Pinaliliwanag talaga lalo. Binigyan ako ng Xerox copy nung title, na mother title nila kasi magpapagawa ko ng Miracle Posti eh. Miracle Posti. So binigyan ako ng pinsan ko. Niresearch ko ngayon sa ano, sa RB. Nung una, ang findings, na ano daw, nasunog, walang ano nga, walang copy, ano. Aba, nung ano ko, binalikan ko ulit, sabi ko, pwede, nakakuha na ako ng pinakamali natin na napa-reconstitute nila. Kasi, nawawalan ako, nadi-discourage na po ako attorney dahil matagal ang reconstitution eh. Di ba nasunog yun? Napa-reconstitute naman lahat. Napa-reconstitute po nila. Kaya sabi ko, ay salamat. Hindi ko sa kanila binanggit na gano'n yung mga resa-resa na nakuha ko ng dokumento. Kaya hihingi sa akin ng kopya. Kaya ka na, pwede niya. Kaya nga po sabi ko nga, nasa kopya ka, ba't hindi mo alam? Ako? Pakita